kasaysayan, malaki ang naging papel ng mga daan. Ito marahil ang naging lagusan upang madiskubre ang mga nakatagong yaman. Daan ng mga pagkakaibigan at pagkakakilanlan. Daan sa paglago ng ekonomiya at ng hanap buhay. At daan sa paghakbang sa sama-samang pangarap upang sabay makaahon sa mga paghihirap. Sa buong bansa, hindi maikakaila na marami pa ang hindi naaabot ng magandang kalsada. Marami pa ang nagtsatsaga sa mabato, maputik at mga delikadong daan. Pero sa bayan ng Mercedes, mayroong bagong sigla. Matapos ang higit isang dekada, matatapos na ang paghihintay. Sa wakas, matatapos na ang daan. Isa ito sa mga kuha ko sa mga nakalipas na taon. Dahil madulas ang daan ay kailangan kong bumaba at iiwan ang aking mga gamit para makasiguro sa kung anong disgrasya ang maaaring mangyari. Malalim ang tubig sa panahon na iyon. Maputik, malalaki ang bato. Ngunit sa mga motoristang hindi sanay, tiyak na babalik at aayaw. Sa panahong katulad nito ay mainam na magdahan-dahan. Mainam ang mabagal, ngunit siguradong makakarating sa nais puntahan. Marami ang epekto ng ganitong klase ng daan. Malaki ang abala para sa lahat. Malaki ang tsansa ng pagkadisgrasya. Maaaring makasira sa mga sasakyan ng mga motorista. Ngunit sa mga taong kailangang tumawid, lahat titiisin. Ganitong sitwasyon ay yayakapin. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno sa lubak-lubak na kalsada, matapos ang matinding pagbalanse at pagtansya, sa wakas, nakalagpas rin ako. Sa wakas, makakauwi na rin ako. Alam kong hindi doon magtatapos. Panibagong hamon ang nakaabang. Isang baha na maaaring makasira ng aking sasakyan. Grade 5 lamang ako noon nang simula ng proyektong ito sa dulong bahagi ng Mercedes Camarines Norte dahil sa hindi pa konkreto, maalikabok kung tag-init at madulas kung tag-ulan. Ngunit nang mabuksan at masimulan ay naging malaking katuwang sa komersyo at transportasyon ng mga mamamayan. At sa wakas, matapos ang mahigit 1.5 dekada ay matatapos na ang daan. Sa wakas,
baka lahat ng bagay ay maginaring magaan. Ngayon, nandito tayo sa barangay Lalawigan, sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte. At makikita nyo dito yung bulletin na ginawa ng DPWH para ipakita sa taong bayan yung kalsadang pinapagawa nila. At kung mapapansin nyo, ang kalsadang ito ay magdurugtong sa Barangay Lanot hanggang Basud, Camarines Norte. At ito ay mayroong pondo na aabot sa mahigit 144 million pesos. So malaking tulong yung ganitong proyekto kasi hindi lang sa mga motorista, sa mga namamasada na mapadali yung kanilang biyahe kasi hindi na nga maputik kapag umuulan, kundi maging lalong-lalo na sa mga estudyante na araw-araw naglalakad para pumasok dun sa kanilang eskwelahan. At sinabi nila na kapag maulan noon, mahigit 1 oras yung kanilang nilalakad para lang makarating dun sa kanilang eskwelahan. Pero ngayon, minsan hindi na raw sila naabot ng ganong katagal kasi sementado na yung daanan. So malaking ginhawa sa lahat ng tao at maging sa ibang hindi taga rito na dumadaan pa rin. So napakaganda ng mga ganitong proyekto. Mahirap ang magtrabaho sa ganitong lugar. Dugot pawis ang puhunan, maalikabok at maalinsangan. Pero para sa pamilya, walang aatrasan. Naisip ko, salamat, dahil kahit nakakarampot ang nakukuha kapag sahuran, malaki naman ang pakinabang sa mga estudyante sa panahon ng lakaran. Sa bahaging ito na ginagawang kalsada dito sa Barangay Lanot, sakop ng Mercedes, makikita natin yung breathtaking view ng Mount Salukot. So yung Mount Salukot po na yan ay makikita natin dito sa Barangay Hamurawon sa bayan ng Mercedes pa rin. At sa baba ng bundok na yan, nandiyan yung pinupuntahan na sikat na Pebble Beach. Ito yung Tinakub-Takuban. So dyan rin po makikita yon. Lagpas alas 5 nang magsimula sa paglalakad ang grupo ni Abby patungo sa kanilang eskwelahan. Sinamahan ko sila upang personal na maranasan ang hirap at pagod na ginagawa nila para sa pangarap na makapagtapos. So umalis tayo dito sa barangay nila alas 5:42 ng umaga. Ngayon titingnan natin mamaya kung ilang minuto yung lakad papunta dun sa eskwelahan.
Ngayon, sa grupo ninyo, sinong leader sa grupo ninyo? Abigail po. Sabi. Abigail. Kahit hingal at pagod, idinadaan na lamang sa kwentuhan na may kasamang pagtugtog. Ito ang kanilang libangan habang naglalakad patungo sa paaralan. Ngayon, yung service nyo dito, galing dun sa barangay nyo, kailan siya nagsimula? Matagal na ba? Kasi last year, yung grade 11. Okay, grade 11. So at least naabutan nyo, no? Kwento nila, mayroon naman daw libreng sakay ang lokal na pamahalaan. Ngunit hindi regular, kaya paminsan-minsan ay naglalakad pa rin daw sila. So nung hindi pa to sementado, paano kapag maulan o sobrang init, ano yung ginagawa nyo? Ano lang yun? Nasa ko pa yung choice. Lalakad pa rin. Minsan, grabe lab. So kapag maputik, isang oras pa rin ba yung lakad ninyo papunta din sa school? Tatagal lang po yung mga 1 or 20 minutes. Natatagal lang po siya yung mga 20 minutes to 30. So mas matagal na. Yung mga sugao. Di pa kayo natatakot maglakad dito? Bayan po po. Pag nadapag man kung sa iba. Pag marami, hindi naman. Opo. Hindi kayo nag-aalala na baka may ahas, ganun. Hindi man po kasi sanay na po. Sanay yun. Swerte kami dahil maganda ang panahon ng aming paglalakad. Dahil pagkatapos ng sementong daanan ay doon naman magsisimula ang mabato. Matarik. Madulas. Luma. Kahoy na tulay. Pero sa liksi ng mga estudyanteng ito, lahat ng delikado, baliwala. So ito yung tulay na araw-araw nilang pinagdaraanan or dinaraanan kung hindi sila nakakasakay ng truck. So ito yung isa sa inaalala nila kasi kahoy or gawa sa kahoy yung tulay. Minsan nga daw kapag bumabaha, inaabot itong tulay na ito kaya yun yung kinatatakot nila. Ngayon, anong grade nila? Grade 12. Matagal na ba itong nasemento? Months lang po nakalipas. Months pa lang. So mga grade 11 kayo na. Opo.
Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Sa halos araw-araw na 1 oras na lakaran, nakakapagod at nakakasawa man, pero porsigido para sa magandang kinabukasan. Okay, so kung mapapansin nyo kanina, semento pa yung dinaraanan natin. Tapos meron tayong dinaanan na ilang tulay. Yung isa doon, kahoy. So ngayon, makikita nyo, dumadaan sila dito sa rock road na ito. At sabi nila, malapit na ito sa eskwelahan na pinapasukan nila. Mapagod ba? Mapagod. Ang Barangay Lalawigan ay isa sa pinakadulong barangay ng Mercedes Camarines Norte. Ilang minuto na lamang ang kailangang bunuin para makatawid sa katabing probinsya, ang Camarines Sur. So ngayon, nakarating na tayo dito sa barangay kung saan located yung school nila. At eksaktong 6:42 dumating tayo dito sa barangay. At maglalakad pa sila 650 meters mula dito hanggang dun sa school, paakyat. So ganun kalayo yung nilalakad ng mga estudyante na to mula sa barangay Hamurawon at meron din doon sa barangay Lanot. Sakop pa rin ng bayan ng Mercedes. Pagkarating namin sa mismong barangay ay agad na nag-almusal ang ibang mga estudyante. So 7:30 bawal na kayong tumambay dito. First offense na multa. Magkano? 600 pa. Tapos second, 800. Third, 1K. So tingin nyo maganda yun. Libre man. Sa oras ng klase, sir, may mga estudyante po na nagtatambay lang dito sa para din po magkadisiplina ang madisiplina katapos para maiwasan po ang pagtambay ng mga estudyante. Ayon sa kanila, mayroong ordinansa ang barangay na nagbabawal sa mga estudyante na tumambay sa labas ng paaralan sa oras ng klase. Magandang panukala upang mahikayat sila na mag-aral at makaiwas sa mga disgrasya. Dala na kayong baon. Pananghalian. Pwede bang makita yung baon? Okay. Ay, mabili pa lang. Pero kanin, meron na. So, kanin lang. Magkano yung ulam na binibili niyo? 15 po. So, sa 15 pesos, meron na kayong ulam. So, pag galing doon, nag-almusal na kayo. Ay, pagdating dito, hindi na. Pero gutom. Okay. Pagkatapos mag-almusal at magpahinga, ay nagpatuloy sa pag-akyat ang grupo ni Abby. Sa wakas, matapos ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay nakarating din kami. Sa kabilang barangay, may kaparehong istorya. Sila Uway at Upoy ay mga dati ring estudyante ng Lalawigan National High School. Nakatira sila sa Barangay Lanot, ang pinakadulong barangay ng bayan ng Mercedes. Naalala ko nun pag medyo maulan kasi hindi pa ganito yung kalsada namin dati dito kasal dito. As in pumapasok kami naka-shirt lang muna, hindi pa nakapantalon para pagdating namin ng school, doon na kami magbibihis. Kasi minsan darating kami ng school, maputik, basang-basa ng pawis yung damit namin. So, sobrang layo din.
Almost mga 30 minutes, 20 minutes na lakaran din kasi papunta galing Lanot to high school. High school. Depende pa yun kapag maulan o ano. So pag maulan, mas mahaba yung linalakad ninyo Oo, or sir, mas pag- matagal? Pag ganun po, mas mahaba talaga kasi yun, magawa ng maputik, madulas. Wala pang service nun. Wala pa sir, talagang kailangan lumakad ka, talagang lalakarin mo yan. Kapasok lang. Ano na lang, buti na lang may shortcutan dito sa may papuntang Oh, yun. Lalawigan. Kaya kahit paano na liles ng siguro mga 5 o 10 minutes 10 na minutes. lakad. Sila Oway at Upoy ay pareho ng tapos sa kolehiyo. Kasalukuyang SK chairman si Oway sa kanilang barangay samantalang si Upoy ay naghahanap rin ng trabaho. Nag-aaral ako sa Naga College Foundation sa Naga. Kumuha ako ng degree Hospitality Management, 4 years din yun. So, sa awan ng Diyos, kahit pa paano, nakaraos naman, nakapagtapos, nakapag-graduate naman ngayon, noong batch 2023. Ako naman, ang kinuha kong kurso nung college ako, ano siya, BSBA, Major International Management, sa Mabini Colleges. Sa tingin nyo ba, malaking achievement yung makapagtapos kayo ng kolehiyo dito sa lugar nyo? Sa akin sir, oo. Kasi nakita ko dito sa barangay natin, sa barangay namin, halos madalang lang yung mga anak, mga pamilyang may nakapagtapos ng college. Kadalasan wala na dahil nga sa sobrang paghirap ng buhay, di na kayang Tustusan. pamilya mapag-aral. Yan, kadalasan nangingisda na lang sa bundok. Yung iba naman nakapagsapla na makapagtrabaho. Kaya para sa akin, ang laking achievement kahit paano na kumbaga karangalan din para sa pamilya na kahit paano may degree holder na silang at yung ganun. Very good. Para sa Yes naman, sir. Kasi, para na rin sa akin, para na rin sa pamilya ko. Kaya, nagsikap akong makapagtapos ng pag-aaral. Yun. Okay. Ano yung nagtulak sa inyo na kumbaga mag-pursue pa ng higher education? Siyempre yung yung sitwasyon ng aming pamilya. Kaya yun. Sa akin naman, kaya mas pinursige ko pang makapagtapos ng pag-aaral kasi ayun, gaya ng sabi niya para din lang din sa pamilya. Ganun din sa akin, parang sa ko din, para makatulong sa pamilya. Saka nakikita ko rin yung sitwasyon dito sa aming lugar na kasi parang ang hirap ng pamumuhay dito. Walang ibang hanap buhay dito kundi pangingisda, bundok, ganyan. Kaya kahit pa paano, sabi nga niya, hindi naman masamang mangarap. Kaya mas pinursigahan na lang hanggang sa makapagtapos kami ng pag-aaral. Paano naging mahirap yung halimbawa dito sa lugar ninyo? Paano mahirap? Dito kasi sir, namumulat kami simula bata pa lang talagang hanap buhay na sa dagat yung ng magulang ko. Minsan nga, naglalaot sila, halos kulang na lang 24 hours sila sa laot, pero kulang pa rin, wala pa rin. Kasi hindi naman palagi yung nahuhuling isda, limasa, wala naman. Minsan wala. Minsan sakto lang. Ikaw po. Parang same lang naman ang sitwasyon namin. So, ibig sabihin, walang ibang opportunity talaga. Kaya kailangan mag-aral. Oo, sir. Kasi that time, meron namang sabi nga yan, pag wala sa dagat, sa bundok. Ayun. Ang karaniwang lang sa bundok, pagkukopra. Dati, magkano pa lang yung presyo ng kopra nun. Mura. Tapos kaisa pa nun, wala ding, may sasakyan na may bumabiyahe na ng jeep. Pero kadalasan, binabangka. Pero mura yung yung kopra pa nun. Kaya, as in talaga, ang hirap ng humuhay nun. Naalala ko, pumapasok 20 pesos, minsan ulam lang, may baon lang ng lunch, okay na, minsan walang pera, minsan pag meron ng 20 pesos, okay na yun. Masarap isipin at namnamin na para kila Upoy at Oway ay tapos na ang daan.
Nakamit na nila ang diploma mula sa mga kursong kanilang dating inasam. Pero para sa grupo nila Abby, ito ay simula pa lang. Batid nilang marami pa ang magiging hadlang. Pero para sa pamilya at sarili, batid rin nilang lahat ay kayang malagpasan. May mga marunong magkopra sa inyo? Nagkokopra kayo? So pag walang pasok, tumutulong kayo doon? Minsan. Mapagod ba? Yung mga nangingisda sa inyo, meron? Marunong ka na yun? Hindi ka marunong? Hindi ka marunong? Minsan ay ba ko. So yung mga kayo, mga since grade 12 na kayo, pag nasa bahay, lalaba kayo, gano'n? Ano yung ginagawa ninyo? Bukod sa paglalaba? Pag may may alaga, may bayan. Nag-aalaga. Iyo po, para may may dagdag po sa budget. Magkano yung bayad? Depende po kung saan po. Mas 50. Kada week po. Pambaon na rin. Ikaw, Marwin, ano yung ginagawa mo? Bata. Sabi nila, mahirap maging mahirap, pero para sa kanilang pangarap, alam nilang kailangang ituloy ang pagtahak. Dahil kahit alam nila na malayo pa ang daan, alam din nila na ito ang tuwid at ito'y may hangganan. So next year, graduate na kayo? Mga anong buwan yun? March? Mga March, April po. Anong plano nyo pagkatapos dito sa lalawigan? Mga plano po na ma-test gagawin. May plano man din nakmakali. Ikaw, Abby, Mga undecided pa. Kaya nila. After mag-exam sa CN. di pa alam di pa sigurado. Ano po kaya sa kwarta kapos? Depende kung Ikaw, Marwin, anong plano mo? ang plano ko po, matrabaho po muna po bago mag-eskwela. Matipon po ng kwarta bago mag-eskwela. Sa tingin mo, kaya mo yun? Kakayanan po. Ikaw, Maricel, Ano sir, pagkatapos mag-try po ako mag-exam na CN. Pag nakapasa po. tutuloy. Pero pag test na. Tingin nyo, kailangan nyo mag-aaral? Ba't kailangan nyo mag-aaral? Para po para sigurado na din sa future. Tapos po. Kasi mas kadakol opportunity po kami. Mas importante po kaya. Tulad na? Ano po niya ito niya? Ano po niya? Sabi niya. Okay po niya. Siyempre yung mga ready trabaho mo po ba siya. Pag may diploma po, madaling magpaano sa trabaho. Kapag may diploma, mas madaling makakapasok ng trabaho. Ito yung advantage. So, need talagang mag-aaral. Determinado, pursigido at tila hindi magbabago. Ito ang masarap marinig sa kabataan na may mga pangarap. Pero ano nga kaya ang tunay na takbo ng bukas na hinaharap? Mahirap bang maghanap ng trabaho? Actually, oo sir. Kasi pahirapan ngayon eh. Hindi natin alam kung anong sunod na mangyari after makagraduate. Paanong pahirapan dahil Yung makahanap ng magandang trabaho. ng kompetensya? Oo. Yung So, isa rin yun sa mga kumbaga na-encounter mo after college, no? oo.
sa iba, natapos na ang daan. Tapos na ang pagtsatsaga at pakikipaglaban. Pero sa katulad ng grupo ni Abby, ang daan ay magbubukas pa lang. At sana, kung matapos na ang daan, ay magkaroon na rin ng liwanag. Liwanag ng oportunidad. Liwanag ng pagkakataon na magbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Mula dito sa dulong bahagi ng Mercedes, ako po si Sir O at ito ang aking dokumentaryo. Diyos Mabalos.